Mini vlog. Kakagising ko nga lang po pala dyan. Bababa na ako at nakita ko pa tong aso ko na nag-aantay sa akin. Akala mo naman isang taon hindi nagkita. Ano kasunod mga mi? Syempre, maghilamos tayo para naman matanggal yung mga buta natin sa mga mata natin dyan at mga laway-laway na. Paglabas ko ng CR, ganito kadaming hugasin. Tapos na ako maghugas. Yun lang. Pagkatapos kong maghugas, gumawa ulit ng hugasin. Kumain muna ako. And then nagwalis-walis na ako ng aming sala para naman matanggal na din yung mga alikabok. Tsaka alam nyo naman, yung mga balahibo at buhok namin nagkalat talaga. Hindi talaga maiwasan niyo. Pagkatapos ko naman magwalis, sumunod naman ang maglampaso ng sahig para naman matanggal yung mga tilamsik dyan at kung ano-ano mga dumi dyan na nakadikit na. Syempre alam nyo naman hindi talaga maiwasan hindi magkaroon ng dumi dahil alam nyo naman may aso kami, hindi rin maiwasan na magkaroon ng putik lalo na pagbasang kamay. And then malinis na rin yung aming lamesa. And then pagkatapos nyo nakita ko to naman aso ko nagpapakit sa akin dahil nga umupo ako kasi nga napagod ako sa mga gawain ko. Pagkatapos ko maglinis ng sala namin, anong kasunod? Tindahan naman. Syempre, kailangan natin maglinis ng tindahan natin. Diyos ko naman, alangan naman hayaan lang natin maggitata yung ating tindahan. Kaya hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga balabalahibo sa mga gilid-gilid kasi nga may aso ko. So, naiirita talaga ako doon at dami talagang dumi kaya kinalkal ko yan. And then, naisipan ko na ipasok ko yung upuan doon sa gilid. Wala lang, naisip-isip ko lang. Tapos, maya-maya, may isipan ko rin na ibalik pala siya. Kasi wala kaming lamesa, Diyos ko, day. Pinahirapan na lang talaga natin ang sarili natin. No? Diyos ko, napaisip-isip pa ako dyan. Pero babalik ko rin naman siya sa dati niyang pwesto. And then, pagkatapos kong magwalis-walis dyan, nagpunas naman ako ng, alam niyo na, mga gamit-gamit dyan sa gilid. Tapos, yung pinagpatungan ng mga paninda, pinunas-punasan ko na rin. Pagkatapos ko magpunas, dumiretso naman kami ng kapatid ko para naman para bumili ng ulam. Alam nyo naman, tatanghali. Nandito na kami sa bilihan ng ulam. Baka matakam pa kayo mga Diyos mio, matanghalian na yun. Dahil mga matakaw kami, nagbili pa ako ng calamares dyan. Sobrang sarap kasi niyan eh. Hindi ko na nga pala pinakita sa inyo na kumain na kami. And then pagkatapos kong kumain, naligo na rin ako dyan. Tapos nanggugulo pa yung anak ko dyan. Sobrang kulit. Di ko naman maiwasan. Kasi alam niyo naman, pag toddler, hindi talaga natin mapapagalitan ng masasawayan na diyan ka lang, Diyos ko. Nung naglinis-linis ako ng mukha ko, nakita ko yung aso ko. Ano naman yung itsura? May narinig kasi siya dyan, kaya ganyan yung itsura niya. And then tinawag ko siya. Pagkatapos nun, tapos ko nang magtanggal ng aking tuwalya. Ala, nag-promote pa ng ate mo, Diyos ko. And then, nagsuklay-suklay pa ako. Nakaganyan nga pala ako kasi nga aalis kami na naman ng asawa ko. Bibili naman kami ng paninda sa aming tindahan. Alam niyo na mga mi, kulang na naman tayo ng mga paninda. Kaya, sige, bumili tayo ng mga kulang natin na paninda. Kasi alam niyo naman, maraming hinahanap na kulang. Kaya talaga napabili kami ng asawa ko dyan ng mga kulang-kulang. Kahit sobra pa naman dami ng paninda namin. Pagkatapos namin mamili dahil hindi ganoon kadami yung tao ngayon kasi tanghali. And then nandun na kami. Magbabayad na kami. Eto na siya. Hindi naman ganun kadami yung paninda namin. Sapat lang. Pero okay na rin. Gabi na to. So, hinaharot ng kapatid ko yung aking anak. Diyos ko, nagpapakyut. Diyos ko, kung maririnig na lang yung pilian niya kasi tinatakot niya anak. And then, magtutupi ako ng damit namin kasi nga hindi ko na itupi kaninang tanghali gawa na sobrang init. Kaya iniwasan ko talaga na wag muna silang galawin. Gabi na lang sila. Habang nagtutupi ako, may makulit naman dito na naglalaro ng hangir. Sige, baliin mo yan anak. Diyos ko, mapapagalitan ka ni mama lang mo. Yun lamang po. Maraming salamat.